Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ito ay natapos ng flood control project muling pinondohan. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Jackie Resio. Inireklamo na sa National Bureau of Investigation ni San Carlos City, Negros Occidental Mayor Renato Gustilo ang DPWH matapos pikein ang kanyang lagda sa mga dokumento para sa 306 million pesos na halaga ng flood control project sa kanilang lugar. Sa panayam sa Dos Portos sa DZRH, sinabi ni Joe Alingasa, spokesperson ni Mayor Gustilo, nakita mismo ni Mayor na ibang-iba ang lagda na nakalagay sa mga dokumento sa aktual niyang pirma at matapos hindi sagutin ng DPWH ang kanyang sulat hinggil sa naturang anomalya ay inilapit niya na ito sa NBI. Hanggang ngayon sir, wala pang reply. June 23 yung last letter po na pinadala ni Mayor. And then yun nga, kinalaunan nito, Mayor decided to request the National Bureau of Investigation to look into the case of falsification or yung mismo forgery na ginawa nila sa pirma ni Mayor Renato Gustilo. Matindi ito. Pinadala na po doon sa NBI para maimbestigahan talaga, just to give clarification na dito sa San Carlos po, we don't tolerate those kind of course, unscrupulous transactions na wala naman talaga at saka hindi existing. Bukod pa sa pamameke ng pirma, tila kumukupit pa ang ilang opisyal ng DPWH at contractor sa naturang flood control program dahil patuloy pa rin itong pinupondohan kahit tapos na ang pagpapatayo nito. Yung project sir, dati na yan at na-implement na po yan ng DPWH dito ng ibang mga contractor. Na-implement na, tapos na. Tapos na. Yes po, lumubo din po yung amount. Sabi ng district engineer, those are not the amounts. Ang laki ng amounts na yan. Na-implement naman na yan dito, pero hindi ganyan kalaki yung mga amounts. So Ayon pa kay Alingasa, ipinagtataka rin nila ang lokasyon ng pinagtayuan ng proyekto dahil tila wala rin naman itong nagiging epekto sa kanilang lugar dahil nasa outskirts o labas na ito ng kanilang bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kaso ng ASF bumaba na ngayong 2025 kumpara sa 2024. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Kinakitaan ang pagbaba ng kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa kumpara sa kaparehong period na taon ayon sa Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, bagaman umakyat sa 51 ang kaso ng ASF ng August 7 mula sa 28 ng July 11, ay mas mababa raw ito kumpara sa naitalang kaso noong 2024. Dagdag pa ng tagapagsalita ay malabo ang muling pagsipa ng kaso ng ASF ngayong taon dahil sa patuloy na vaccination rollout ng pamahalaan at sa paghigpit ng border measures. Noong Marso ay nagtala na rin ang pagbaba ng kaso nito sa bansa kung saan ayon sa DA Bureau of Animal Industry ay umabot na sa 28,000 vaccines mula Vietnam ang naipamahagi sa Central Luzon at Calabar Zone. Mababatid noong 2024 ay nagtala ng pagtaas ng kaso sa Lobo, Lian, Rosario, Calatagan at Lipa City sa Batangas na isinalalim pa noon sa state of calamity. Nilinaw ng DA na hindi na sa kaparehong lugar nagtala ng bagyang Sipa kung hindi karamihan na sa mga ito ay mula sa Bohol, kabilang ng ilang baboy ng Cordillera, Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Eastern Visayas. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Malacanang ikinagalak malapit ng makamit ng Philippine Upper Middle Income Status. Ito ay ikinalugod ng palasyo ng Malacanang ang ulat na malapit ng masungkit ng Pilipinas ang Upper Middle Income Threshold. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patunay ito na nagtatrabaho ang administrasyon para mapaganda ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng hamong kinakaharap. Walang duda ang Malacanang na makakamit ng Pilipinas ngayong taon ng Upper Middle Income Status lalo at nasa $26 na lang ang kulang natin. Gayunpaman sinabi ni Yusek Castro na sa July 2026 pa natin ito malalaman kung maalala mismong mga economic managers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay ng garantiya na makakamit natin ang Upper Middle Income Status ngayong taon. Maraming benepisyo kasi ang makukuha ng Pilipinas sa sandaling makamit ang Upper Middle Income Status, gaya ng pagkakaroon ng access to international markets, economic stability, improved economic growth at iba pa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.